Kung may isang bagay na kailangan ng bawat makinarya ng digmaan, iyon ay pera. Alam na alam iyon ng Rusya. Ang perang kinikita nito mula sa industriya ng langis at gas habang sinasakop ang Ukraine. Matagal ng tanging bagay na tumutulong sa bansa na mapanatiling may supply ang kanilang mga tropa. Bukod sa pagpigil sa Rusya mismo na mapunta sa isang ekonomikong sakuna, kung alam ng Rusya kung gaano kahalaga ang kanilang mga produktong enerhiya, siguradong alam din iyon ng Ukraine. Matapos ang mga pag-atake sa oil refineries at shipping ng Rusya, ngayon ay tinututukan na ng Ukraine ang liquefied natural gas na lifeline ng Rusya. Winasiwas ng Ukraine ang malaking bahagi ng lifeline na iyon. Inilalapit ang war machine ni Vladimir Putin sa tuluyang paghinto, na naging karaniwang pangyayari na sa 2025 kamakailan. Nagpadala ang Ukraine ng mga long-range drone sa teritoryo ng Rusya upang magdulot ng hindi masukat na pinsala sa mga yaman na inaasahan ni Putin para mapanatili ang kanyang pananakop. Sa pagkakataong ito, ang Security Service ng Ukraine o Security Service of Ukraine ang nagsagawa ng operasyon. Noong Disyembre 5, nagpalipad ang Security Service of Ukraine ng mga drone sa Krasnodar Krai, Rusya. Pagdating doon, tinarget ng mga drone ang pantalan ng Temryuk. Ayon sa Shipnext, ang pantalan ay konektado sa dagat Azov at lalong mahalaga sa Rusya habang pinadadami nila ang kargamentong ipinapadala sa internasyonal na kliyente. Tinawag ng outlet ang Temryuk na umuunlad na internasyonal na pantalan na walang yelo kahit taglamig. Nagiging mahalaga ito para sa Rusya, na kadalasang kailangang harapin ang pagyeyelo ng mga pangunahing pantalan tuwing malamig na panahon. Taon-taon, nakakaproproseso ang Temryuk ng 500 at 80 barko na nagdadala ng 1 milyong toneladang kargamento papasok at palabas ng Rusya. Patuloy pang lalaki ang bilang habang umuunlad ang Temryuk, kaya nagiging malinaw na target militar ang pantalan para sa Ukraine. Isa sa mga kargamentong mula Temryuk ay ang liquefied natural gas, na nabanggit sa simula ng video. Baka nahulaan mo na kung saan pupunta ang mga drone ng Security Service of Ukraine base sa impormasyong yan. At tama ka. Target ng Security Service of Ukraine at kanilang drone ang malalaking liquefied natural gas storage tank sa daungan. Sunod-sunod na direktang tinamaan ng mga ito ang mga target. Malaki ang pinsalang tinamo ng Russia. Ayon sa ulat ng kawani ng Ukraine sa Telegram noong Disyembre 8 hinggil sa pag-atake. Ayon sa kawani, tinukoy ang epekto ng unmanned aerial vehicle attack noong Disyembre 5, 2025 sa Temryuk Seaport, Krasnodar Krai, Russia, na sumusuporta sa Russian Occupation Army. Nakumpirma sa sariling ulat ang pagkasira ng 20 tangke na bumubuo sa 70% ng kabuuan. Ayon sa Kiev Independent, tinamaan ng drone ng Ukraine ang liquefied natural gas loading rack ng pantalan na may mahigit 2 dosenang tren na tangke. Sa oras ng ulat ng General Staff, ang apoy na dulot ng mga drone ng Security Service of Ukraine ay kumalat na sa halos 1,000 metro kwadrado o mahigit 10,700 talampakang kwadrado ng pantalan. Maaaring mapansin ninyo ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa mga petsang ibinahagi namin. Tinamaan ng Security Service of Ukraine ang Temryuk noong Disyembre 5. Ang sumunod na ulat ay dumating pagkatapos ng 3 araw. At sinasabi sa ulat na iyon na hindi lang matagumpay na tinamaan ng mga drone ang kanilang target, kundi ang apoy na dulot nito ay patuloy pa ring naglalagablab. May 72 oras ang Russia para apulahin ang sunog sa isa sa kakaunti nitong daungang walang yelo. Pero nabigo sila. Ang tinding sunog ay siguradong aalis ng kaba sa daungan tungkol sa yelo ngayong Disyembre. Pero kaunting ginhawa lang ito para sa Russia. Habang tumatagal ang sunog, mas maraming liquefied natural gas ang nasasayang. Kung di mag-ingat ang Russia, posibleng lumala pa ang pinsala mula sa unang pag-atake ng Security Service of Ukraine. Gaano kalala? Maaaring madamay pa ang ibang bahagi ng Temryuk dahil patuloy ang sunog at posibleng magliyab pa ang ibang tangke at pasilidad. Ayon sa The Kiev Independent noong Disyembre 9, malabo pang mangyari ito maliban kung makokontrol ng Russia kaugnay ng pag-atake ng Security Service of Ukraine. Ayon sa ulat, bawat tangke sa pantalan ay naglalaman ng halos 200 kubikong metro ng gas. Ibig sabihin, nawalan ang Russia ng 4,000 kubikong metro ng isa sa pinakamahalagang produkto nito dahil lamang sa isang drone strike. Siyempre, hindi lang ang nasusunog na liquefied natural gas ang issue. Nasira ang mga tangke ng gas, kaya kailangan ng mahal at matagal na pagkukumpuni ng Russia na pwedeng abutin ng linggo o buwan. Kapag sinabi ng Ukraine
na nawasak nila ang 70% ng kapasidad ng daungan ng Temryuk. Ibig sabihin nito, hindi agad maibabalik sa normal ang 70% ng kapasidad ng daungan. Kung ang terminal na kayang magproseso ng 40,000 tonelada ng liquefied natural gas, kada taon ay mawalan ng kakayahang hawakan ang 70% ng pumapasok, libo-libong tonelada ng liquefied natural gas ang hindi makakarating sa patutunguhan. Sa hinaharap, may mga customer ng liquefied natural gas sa Russia na maghihintay dahil sa mga pagkaantala sa delivery. 3 araw nang sinusubukan ng Russia, pero di pa rin nila makontrol ang sunog sa seaport. Ibinahagi ng Kiev Independent ang 20 segundong video ng sunog na makikita pa rin mula sa malalayong apartment. Ang tunog ng apoy na nagmumula sa daungan ay sapat din kalakas para marinig sa video. Ilang bumbero lang na may mga hose ay hindi kayang kontrolin ang ganito kalaking sunog. Maaaring mapilitan pa ang Rusya na maghintay hanggang maubos ng apoy ang lahat ng gasolina na meron ito. Pagkatapos nito, posibleng hindi na maligtas ang Temryuk Seaport dahil sa matinding pagkasira. Ipinagmamalaki ng Ukraine na ang nagawa nila noong Disyembre 5, ngunit di nila ibinunyag kung paano ito naisagawa. Ang alam natin ngayon ay galing lang sa isang anonymous security service of Ukraine source na nakausap ng Kiev Independent noong Disyembre 9. Walang ibang detalye ang ibinigay ng source maliban sa pagsabing, ang Alpha Special Operation Unit ng Ukraine ang nasa likod ng drone strike sa seaport at tinatarget nila ang mga pasilidad ng MACTREN North American Free Trade Agreement na sangkot sa liquefied natural gas transshipment. Ang Alpha Unit ay laging abala sa digmaan at nasa likod ng mga pinaka-sensasyonal na pag-atake ng Ukraine. Noong Disyembre, 8 iniulat ng Euromaidan Press na ang parehong unit ang sumira sa Russian Mi-26 helicopter noong Hunyo. Gumamit muli ang unit ng drone na may thermal camera para umatake, na nagdulot ng pinsala sa bahagi ng S-400 Air Defense Unit. Kapag may mahirap na misyon, tinatawag ng Ukraine ang Alpha Unit ng Security Service of Ukraine na pinatunayan nila noong Disyembre 5. Nagresulta ito sa isang malaking sunog at nasira ang ilan sa mahalagang liquefied natural gas ng Russia, pati na rin ang mga storage tank na bahagi ng supply chain na kailangan para maibenta ang liquefied natural gas na iyon. Sapat na sanang malaking tagumpay na ito para sa Ukraine sa kahit anong ibang gabi. Pero mukhang nagpasya ang Ukraine na gawing mas malaki pa ang operasyon noong Disyembre 5. Sabi ng United 24 Media, kahit Temryuk ang nabalita, marami pang ibang target ang tinutumbok ng Ukraine ngayon. Sa Donetsk, winasak ng mga drone ng Ukraine ang imbakan ng mga drone ng Russia para pahinain ang kakayahan ng mga mananakop sa ere. Hindi tiyak kung may first-person view drone para sa ground forces ng Russia o Shahid drone na maaaring iputok mula Donetsk sa iba't ibang lungsod ng Ukraine ang pasilidad na iyon. Sa kahit anong paraan, ang isang pasilidad ng imbakan na nawasak ay nangangahulugan ng mas kaunting mga Ukrainian ang namamatay dahil sa mga drone ng Russia. Ang lugar ng Simakin, na nasa pansamantalang okupadong rehiyon ng Luhansk, ay isa ring naging target doon. Tinarget ng mga puwersa ng Ukraine ang isang imbakan ng langis at gasolina. Nawasak ang mga supply na ginagamit ng mga puwersa ng Russia sa mga frontline sa proseso. Sa ibang bahagi ng Donetsk, winasak ng Ukraine ang Pantsir S-ASA air defense system at mobile fire group. Lahat ng ito ay may layuning pahinain ang mga pag-atake ng Russia sa rehiyon at kinakailangan talaga ang pagpapahinang ito. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng Russia sa lungsod ng Pokrovsk na hindi nagpapakita ng paghinto. 2 pag-atake sa Donetsk sa isang gabi. Maaaring bigyan nito ng ilang araw pa ang Ukraine para wasakin ang sundalong Ruso sa Pokrovsk bago sila umatras. Hindi rin ligtas ang ibang bahagi ng Rusya noong Disyembre 5. Iniulat ng United 24 Media na matagumpay na inatake ng Ukraine ang isang oil refinery sa rehiyon ng Syzrun, Rusya. Naganap ang pag-ataking ito ilang oras pagkatapos ng insidente sa pantalan ng Temryuk. Ayon sa ulat, tinarget nito ang plantang kayang magproseso ng 8 na milyong toneladang krudo taon-taon. Ang langis na iyon ay ginagawang mga produktong panggatong tulad ng gasolina, diesel at jet fuel na ginagamit sa loob ng bansa. Bukod sa pagpapadala nito sa mga sundalo ng Rusya sa Ukraine at sa iba pang customer sa ibang bansa, iniulat ng mga taga-Syzran na nakarinig sila ng fimbocetong pagsabog bandang 2:00 ng madaling araw at may nakita silang mga flare sa refinery pagkatapos. Ang nasirang liquefied natural gas tank sa Temryuk ay isa lang sa maraming target ng Ukraine noong Disyembre 5. Sa lahat ng pag-atake, ang pantalan ang magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa Russia
dahil sa ilang dahilan. Isa sa mga dahilan ay kaugnay ng long-range na estratehiya ng Ukraine para sa ikalawang kalahati ng 2025. Binobomba ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia gamit ang drone na hindi na bago. Noong 2024 pa binobomba ng Ukraine ang mga refinery. Bago ngayon, ibang paraan ang ginamit ng Ukraine sa pag-atake. Paulit-ulit nilang tinarget at sunod-sunod na inatake ang parehong mga refinery para mas matagal mapatigil ang operasyon nila. Ayon kay Kapler, ang estratehiya ng Ukraine ay nagbago mula sa minsanang pinsala patungo sa tuloy-tuloy na pag-abala. Nagbago ng husto ang pagtutok ng Ukraine sa mga refinery. Ang dati paminsan-minsang pag-atake ay naging tuloy-tuloy na pagsisikap para hindi na muling maging matatag ang mga refinery. Ayon sa outlet, ramdam na ang epekto ng kawalan ng katatagan sa Russia. Sa huling Oktubre, tinamaan na ng Ukraine ang halos kalahati ng 38 pangunahing oil refineries sa Russia, ayon sa Chatham House. Bagamat hindi ito garantiya ng tagumpay ng Ukraine, nagdadala ang mga pag-atake ng matinding presyon sa bansa. Ang pagsasara ng oil refinery ay magdudulot ng mas kaunting langis na maibebenta ng Russia sa mga international na customer at mamamayan nito. Para sa huli, ang kakulangan sa gasolina ay naging pangkaraniwang bahagi na ng buhay. Ang pagbebenta ng mas kaunting langis ng Russia ay nangangahulugan din na hindi nito kinikita ang perang kailangan para pondohan ang makinarya ng digmaan ni Putin. Hindi pa kabilang dito kung paano maaapektuhan ng kakulangan ng gasolina, diesel, at jet fuel ang kakayahan ng makinarya sa digmaan. Tandaan mo ito tungkol sa pera. Babalikan natin mamaya. Matapos magtagumpay sa pag-atake sa mga refinery ng Russia, binago muli ng Ukraine ang estratehiya nila sa malalayong operasyon. Patuloy pa rin nilang tinatamaan ang mga refinery, kagaya ng natutunan mo lang ngayon. Pero, may iba pang mga target na may kinalaman sa enerhiya na muling isinama sa listahan. Ayon kay Kapler, nitong mga nakaraang buwan ay umatake ang Ukraine sa ilang bahagi ng Russia at sinakop na Ukraine. Tinamaan ang ilang daungan sa Black Sea at Sea of Azov, pati pasilidad sa Tuapse, Sochi at Kursk. Kadalasan, ang mga pag-atake ay nakatarget sa imbakan ng gasolina at diesel sa mga pasilidad na iyon, handa para ipadala sa iba. Sa pag-atake sa Temrok, tila kasama na rin ang liquefied natural gas sa mga target ng Ukraine. Mahalaga ang lahat ng ito dahil ibig sabihin, hindi na lang ang mga pasilidad na gumagawa ng produktong enerhiya na gustong ibenta ng Russia ang tinatarget ng Ukraine. Tinatarget na rin nito ang agarang supply na mayroon ang Russia na nagdudulot ng mga pagkaantala na makakaapekto sa mga lokal at international na customer na nabanggit natin kanina. Dagdag pa sa pagtutok na ito sa agarang supply ng Russia, lalo na yung mga ibinebenta nila sa ibang bansa. Ginagamit na ng Ukraine ang sea drone laban sa shadow fleet na barko sa mas malaking bilang. Iniulat ng Columbia Broadcasting System News na matagumpay nang nakapagsagawa ang Ukraine ng mga pag-atake laban sa mga tanker na bahagi ng madilim na fleet na ito sa malalayong lugar, kabilang ang Turkey at West Africa. Kapag sinisira ng Ukraine ang supply ng gasolina sa mga pantalan tulad ng Timruk, tinatarget nila ang mga nagdadala at nagpapadala nito. Sa ganitong pag-atake, patuloy ang pagbabago. Ang dating paminsan-minsang pag-atake sa mga refinery ng langis ng Russia ay naging ganap na estratehiya. Sa pamamagitan nito, tinatarget ng Ukraine ang mga paraan ng produksyon, pati na rin ang kakayahan ng Russia na matugunan ang pangangailangan ng mga customer nito, lokal man o dayuhan. Ang pag-atake sa Temruk ay isa lang sa mga matagal nang ginagawa ng Ukraine. Kapansin-pansin ito dahil liquefied natural gas ang pinuntirya ng Ukraine, hindi gasolina o diesel. Iyan ang nagpapaalala sa sinabi naming, dapat ninyong tandaan. Malaking pera ang kinikita ng Russia mula sa bentahan ng liquefied natural gas. Na tulad ng langis ng bansa, ay pinapatawan ng buwis. Ginagamit ng Kremlin ang buwis para pondohan ang digmaang makinarya ni Putin. Anumang paraan ng Ukraine para bawasan ang liquefied natural gas na binebenta ng Russia ay makakatulong sa kanilang pangmatagalang depensa. Hindi tulad ng langis nitong mga nakaraang buwan na nanatiling medyo matatag na pinagkukunan ng kita ng Russia ang liquefied natural gas. Ayon sa Reuters, bumaba ng 2% ang liquefied natural gas exports ng Russia mula Enero hanggang Nobyembre 2025. Ibig sabihin, nakabenta pa rin ang Russia ng 284 na milyong metriko tonelada ng produkto. Ikinalungkot ng Ukraine
na malaking bahagi ng liquefied natural gas ay naibebenta sa mga kaalyadong sumusuporta gamit ang tulong militar. Itinampok ng High North News ang problemang ito sa isang artikulo noong Oktubre 30 kung saan inakusahan nito ang European Union na puro salita lang laban sa Russia. Hindi sinusuportahan ng gawa ang kanilang salita. Sa Departamento ng Liquefied Natural Gas, imbes na bawasan ang pagbili ng liquefied natural gas mula Russia, nag-import pa nga ang European Union ng record na dami ng naturang fuel mula Russia noong 2025. Tumaas ng 7% ang liquefied natural gas import ng European Union sa unang kalahati ng 2025 kumpara sa parehong panahon ng 2024. Sa paggawa nito, nagdagdag ang European Union ng 45 bilyong euro, 52 bilyong dolyar sa pondo ng Russia. Lalo pang tumataas ang bilang kapag isinama ang pipeline gas at pinalawak sa buong digmaan sa Ukraine. Ayon sa High North News, nag-angkat ang European Union ng 120 bilyong euro, 139.5 bilyong dolyar ng dalawang gas sa nakalipas na 3.5 taon. Ayon sa Ukraine Aid Tracker ng Kiel Institute, naglaan ang Europa ng 1,886 bilyong euro o 219 bilyong dolyar na tulong sa Ukraine sa natitirang 872 bilyong euro, 100 at 1.8 bilyong dolyar. Mas maraming pera pa rin ang natatanggap ng Ukraine mula sa European Union, pero hindi kalakihan ang agwat gaya ng inaakala. Hindi rin kasama sa bilang ng biniling gas ang bilyon-bilyong dolyar ng langis na binili ng European Union mula Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ayon sa fossil fuels, ang tunay na gastos ng European Union kasama ang pag-aangkat ng langis, gas, at carbon ay humigit kumulang 200 at 16.8 bilyong euro o 252 bilyong dolyar. Mula nang magsimula ang digmaan, iyon ay mga 33 bilyon na mas mataas kaysa sa tulong na inilaan ng European Union para sa Ukraine. Dahilan para umani ito ng batikos tungkol sa nakikita ng marami bilang dobleng pamantayan ng Europa. Marahil ay makikita natin ang isa pang palatandaan kung bakit tinatarget ngayon ng Ukraine ang mga pantalan tulad ng Chemrok at particular na ang liquefied natural gas ng Russia. Alam nito na patuloy gumagastos ng malaki ang mga kasosyong Europeo sa gas ng Russia at sinusubukan itong solusyonan. Kung magpapatuloy ang European Union sa paggastos ng bilyon-bilyong dolyar para sa fossil fuels ng Russia, maaaring pilitin ng Ukraine na tumigil ito sa pamamagitan ng pagsira sa mga iyon. May pag-asa na sa bahaging ito. Kahit na matagal bago na pagdesisyunan ito. Noong Disyembre 3, inanunsyo ng European Union na nagkasundo silang permanenteng bawasan ng 50% ang pag-aangkat ng gas mula Russia. Unti-unti rin nilang ititigil ang pag-aangkat ng langis mula Russia bilang hakbang para hindi na umasa ang European Union sa Russia bilang kasosyo sa enerhiya. Anuman ang mangyari sa digmaan, hindi agad ipapatupad ang mga inisyatibong ito. Sabi ng European Union, ititigil na nila ang pag-aangkat ng liquefied natural gas sa Disyembre 31, 2026, kaya may mahigit isang taon pa ang mga miyembro para mag-imbak. Kung gusto nila, hindi mapuputol ang pipeline gas hanggang Setyembre 30, 2027. Ito ay hakbang sa tamang direksyon at maaring payagan ang Ukraine na mag-focus ng long-range strike sa mga daungan tulad ng Timrok na posibleng nagsisilbi sa kliyente sa labas ng European Union kasama ang liquefied natural gas ng Russia. Habang hinihintay ng Ukraine ang pagkakaisa ng European Union, pursigido itong sirain ang infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Mas malaki ang pinsalang dulot ng mga pag-atake sa refinery ng bansa sa industriya ng langis ng Russia kaysa sa 3 taon ng parusa mula sa kanluran. Si Kirilo Budanov, pinuno ng intelihensyang pananggulan ng Ukraine, ay nagsabi nito sa Kiev International Economic Forum noong Oktubre. Isa pa itong di kanais-nais na katotohanan na nagtutulak na tapusin ang mga hindi sapat na hakbang. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa pinsalang pang-ekonomiya at estratehiko na dulot ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia. At umabot pa siya sa puntong tinawag ang kanyang mga pahayag bilang simpleng matematikal na katotohanan. Sa pag-atake sa Timrok, maaaring nasasaksihan natin ang mga unang araw ng pagpapalawak ng Ukraine ng kanilang long-range na estratehiya laban sa liquefied natural gas ng Russia, katulad ng ginawa nila sa mga produktong Pinong langis. Maaaring iniisip ng Ukrainian
na kung hindi titigil ang European Union, ang iba pa nitong kaalyado, at ang marami pang ibang customer ng Russia sa pagbili ng liquefied natural gas, gagawa ng paraan ang Ukraine para hindi na sila makabili ng liquefied natural gas. Simula pa lang ang pagkasira ng 20 storage tank sa umuunlad na daungan, maaaring danasin ng sektor ng liquefied natural gas ng Russia ang hirap ng kanilang pagrarafinerya kung itutuloy ng Ukraine ang mga pag-atake hanggang 2026. Habang papalapit ang Ukraine sa hinaharap, tuloy ang atake sa liquefied natural gas. Lalo pang lumalala ang ekonomikong paghihirap ng Russia dahil nagsasara ang mga refinery, tumitigil ang mga daungan, at bumababa ang kita sa enerhiya. Kinakaharap na ni Putin ang katotohanang may malaking nasira sa Russia. Alamin kung ano ang bagay na iyon sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.